Sa ganda mong taglay, sila'y maaakit kapag Silencio. Cantar de nuevo. Cantar de nuevo. Hoy, Sisa, pinapakanta kita. Ganon. Baila Hermona Sisa. Ayaw mong sumayaw. Ayaw mong sumayaw. Ayaw niyong sumayaw. Ang dali-daling sumayaw. Pwes, gayahin niyo ako. 1, 2, 3. Doña Consolacion, la musa de los guardias civiles y esposa del alférez. Sa wikang Pilipino, Doña Consolacion, ang musa ng Guardia Civil at ang asawa ng alférez. Ako ang pinakamaganda sa balat ng lupa. At sino nagsabi na mas maganda sa akin si Maria Clara? Ikaw? Ikaw? O baka naman ikaw? Ha! Mga idiota! Bakit ang babaho at ang dudong sa mga dumadaan dito? Ha! Pweh! Napakadaming tao naman dito. Napakagulo. Ang ingay. Kayo, ba't hindi kayo nagbibigay ng galang sa akin? Ako ba hindi niyo nakikilala? Pues, ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña. Tignan niyo ang kolorete sa aking mukha. Tignan niyo ang aking kagandahan. Tignan niyo ang magagara kong kasuotan na para lamang sa isang mestiza. Kaya kayong mga Indyo na tila singitim ng Aita, magbigay kayo ng galang sa akin. Magbigay ng galang sa isang Doña Victorina. Aking mahal na Crisostomo, gaano man kalaki ang pagsubok na hinaharap natin ngayon. Ngunit pinapangako ko sa iyo, ikaw lang ang aking iibigin. Kahit pilitin nila akong magpakasal kay Linares, hindi ako papayag. Mas maigi na lang na pumasok ako ng kumbento kaysa magpakasal sa taong hindi ko minahal. Crisostomo, makakaya natin ito. Ikaw lang ang mahal ko. Pinapangako ko sa iyo. Magandang araw. Ako si Kapitan Tiago, na asawa ni Doña Pia Alba. Ang aking anak ay si Maria Clara. Ako ay naniniwala na ang paggawa ng mga banal na gawain ay tungo sa kaligtasan at ang pagsama sa mga praile o mga opisyal ay makakatulong sa aking interes upang matulungan ang aking kapwa Pilipino. Ngunit hindi ko pinapansin ang sabi-sabi ng iba na ang aking pagtulong ay para sa aking sarili lamang. Ako si Piloso Potasio. Tinatawag nila akong baliw. Ngunit, kasalanan bang maging mulat sa lipunang ito? Sinabi ko kay Ibarra na marangal ang kanyang hangarin. Ngunit, ang lipunang ito ay nasa dilim. Kung sino man ang magdala ng liwanag, ay siyang ituturing na kaaway ng mga nakikinabang dito. Sinabi ko rin na walang silbi ang edukasyon kung hindi bubuksan ang pinto ng katotohanan.